Ang daming sinampay. Ang daming sinampay ngayon ah. Yo, what's up? What's up? Good morning sa inyo lahat mga kaibigan. Ang daming sinampay dito sa loob ng bahay. So, ayoko nang mag-vlog sa labas. Medyo nahiya ako ng konti. So ngayon mga kaibigan, may pag-uusapan tayo ngayon. Which is, itong camera na to is one of the best camera na nabili ko kasi mura and also magandang specs niya. Even though nirelease siya matagal na, alam ko 2017 siya ni-release. And this is the D5300 Nikon. Pag-usapan natin tong si D5300 Nikon. And magbibigay ako ng tatlong rason kung bakit maganda pa rin si D5300 ngayong 2023 mga kaibigan. So ayun mga kaibigan, pag-usapan na natin kung anong meron sa camera na to, kung bakit gusto ko tong camera na to mga kaibigan. So these are the 3 reasons. 3. Hindi makita yung sa daliri. 3 reasons mga kaibigan. Ayan. Unang rason mga kaibigan, nakakapag-capture siya ng 1080p resolution in 60 fps mga kaibigan. Hindi na makapaniwala ano. So kung gusto niyo mag-video mga kaibigan, this is nakakapag-capture siya ng 60 fps. So makapag slow motion kayo dito mga kaibigan. Kapitan niyo lang to ng magandang lens, mga 24 to 70 na Sigma or 50mm. Nakakapag-capture na kayo ng magandang footage dito mga kaibigan with matching slow motion in post-processing. Ayun na mga kaibigan. And this camera can capture 1080p resolution. So alam niyo naman dito sa Pilipinas, so more on 1080p resolution tayo dito mga kaibigan. Kasi nga yung mga previous natin is more on 1080p. Iba nakakaangat sa buhay is meron 4K resolution, 8K resolution. Ito tayo mga kaibigan is 1080p resolution lang tayo. Pero ano na ako doon, kumbaga okay na ako sa 1080p resolution, no? Malinaw na para sa akin yan. Ayun na nga, 1080p resolution na kaya niya i-capture in 60 fps. Pangalawang rason mga kaibigan, Pangalawang rason mga kaibigan is makakapagkabit kayo ng mic jack. And also makakapagkabit kayo ng katulad nito. Ayan oh, this is the wireless mic from Mauno. Ginagamit namin siya for shoot. Ginagamit namin siya for shoots, mga interviews, yan, mga ganyan. Tapos ayun, ilang naman yung gusto kong iparating. Iba kasing ranging sa price nito mga kaibigan. Makakapag-vlog na kayo sa kanya, no? Pwede kayo magkabit ng mga shotgun mic, yung mga wireless mic. So pwede natin siya gawing pang-vlog. Sa price range niya mga kaibigan, makakabitan nyo na siya ng mic jack. So sa price range niya mga kapatid, makakapagkabit na kayo ng wireless mic sa kanya. So hindi na kayo lugi. So hindi nyo na kailangan mag-sync ng audio using ni-record sa phone or using recorder tapos i-sync nyo sa post-process. Hindi na kailangan. Kasi dito pa lang mga kaibigan, sa camera pa lang is makakapagkabit na kayo ng audio sa kanya. Dito na tayo sa pinakagusto ko na rason kung bakit gustong gusto ko tong camera na to mga kaibigan. Eto na mga kaibigan, yung kanyang articulating screen. Ayan. Ano ba Jack? Ang ingay mo naman eh. Video ko dito, ang ingi-ingi ni Jack. Ayan oh, nasa taas oh. Ayan oh. Baka dito. So ayun mga kaibigan, itong kanyang articulating screen. So nakatapat sa mukha niya yan. So pag nagba-vlog kayo mga kaibigan, ganito ang mangyayari. Ayan. Kita nyo yung mumukha nyo kung paano yung magiging framing nyo mga kaibigan pag nagbablog kayo. Pag may mga mahihirap na katulad ng magbi-video ka, di ba nakababa yung camera, so minsan pag naka-fix LCD tayo mga kaibigan, so hindi natin makikita masyado kasi pati yung ano natin, yung mukha natin, yung mata natin, ihahabulin mo yung camera syempre para mas makakuha ng magandang framing. Pero dito mga kaibigan is fully articulated na siya, so hindi na kayo mahihirapan mga kaibigan na silipin yung framing na kinukuha nyo. Yun lang naman yung tatlong rason kung bakit gustong gusto ko tong camera na to mga kaibigan. Pero this is not a video centric camera, no? So pag sinabi kong video centric, so hindi siya nakafocus for video. Kaya kung naghahanap kayo ng mga video features na katulad ng mga zebra, peaking, sa ibang camera nyo matatagpuan yan. Panoorin niyo yung mga susunod kong video para makita niyo kung saan merong kamerang ganun. So ayun nga mga kaibigan, quick vlog lang naman to. So pinakita ko naman sa inyo kung gaano kaganda itong camera na to, at kung nagbabala kayong kumuha mga kaibigan, makakita kayo ng murang camera sa marketplace, sa carousel, or kung saan mang
shopping application yan for starting vlogging or photography. So etong camera na to is the best choice for you mga kaibigan, kasi this camera is a hybrid camera. Pwede siyang pang video, pwede siyang pang picture. So ito ang tip mga kaibigan. So kung wala pa tayong budget for the lens, ayan, pwede kayo mag-practice muna sa kit lens. Ayan, para malaman nyo kung paano framing, lalo na sa mga wide shots. Yan. So isa sa pinakamahirap kasi na kuhanan is wide shots. Yan. So yun pa kailangan nyo practice. Ito is 18 to 55 yung kasama niyang kit lens mga kaibigan. So pag naka-maximum naman siya na 18 is meron naman siyang 3.5 aperture. Kahit paano okay na okay sa low light yun. No? So ayun na nga mga kaibigan, hanggang dito na lang muna yung vlog natin mga kaibigan. Sa mga susunod pang vlog, stay tuned mga kaibigan. Don't forget to subscribe sa ating channel. Malaking tulong yan para sa atin. And also naman, sana nakatulong din itong video para sa inyo. Para makapag-decide kayo kung kunin nyo ba to si D5300 Nikon ngayong 2023 to 2024 as a starting camera. So ayun nga mga kaibigan, maraming salamat sa inyo sa panonood. God bless mga kaibigan and take care.